Sa isang tahimik na bayan sa probinsya, may isang dalaga na ang pangalan ay Maria, isang simpleng babae na pinalaki sa mga matatandang pamumuhay at tradisyon ng kanilang lugar. Hindi siya katulad ng iba na masaya na sa makabagong buhay sa lungsod. Sa kabila ng mga paghihirap, ang puso ni Maria ay nanatiling buo, matatag, at puno ng pag-asa. Pero hindi niya alam na ang kanyang buhay ay magbabago magpakailanman sa isang gabi ng hindi inaasahang pangyayari. Isang araw, napagdesisyonan ni Maria na maglakbay patungong lungsod. Iniiwasan man niya ang mga kwento ng mga masamang nilalang na naninirahan sa kagubatan at kabundukan ng kanilang bayan. Napilitan siyang maglakbay upang matulungan ang kanyang pamilya at matugunan ang mga pangangailangan nila. Hindi niya akalain na sa kanyang lakbay, haharapin niya ang isang nilalang na magpapaalala sa kanya ng mga kababalaghan na matagal nang naaalala lamang sa mga kwento ng matatanda. Habang papalapit na siya sa kabubatan, isang kakaibang pakiramdam ang sumapol sa kanya. Ang malamlam na buwan ay tanging ilaw sa kanyang daraanan, at ang mga puno ng kahoy ay nagmumukhang may mga matang nakatingin sa kanya. Ang mga yapak ng kanyang mga paa sa madilim na kalsada ay parang mga huni ng isang nawawalang kaluluwa, at ang bawat tunog ng hangin ay may kasamang isang misteryosong alingaungaw. Habang lumalapit siya sa isang abandonadong bahay, isang malamig na hangin ang dumaan, at isang matalim na amoy ng mga damo at bulok na kahoy ang bumangon sa kanyang ilong. Ang lahat ng kanyang pag-isip ay naputol nang maramdaman niyang may isang tao o bagay na sumusunod sa kanya. Isang puwersa na parabang sinadyang nagpaparamdam ng takot. Paglingon niya, wala siyang nakita. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay. Hindi niya batid na ang dilim na sumasaklaw sa kanya ay hindi lamang simpleng takot. May isang nilalang na matagal nang nagmamasid sa kanya, isang nilalang na sa mga kwento ay tinatawag na aswang. Mabilis ang mga pangyayari nang makatagpo siya ng isang estrangherong lalaki sa isang madilim na kanto. Maari siyang magsalita o magtanong, ngunit ang bigat ng hangin sa paligid niya ay nagsabi ng iba. Ang lalaki ay may kakaibang presensya, mga mata niyang hindi kayang basahin, isang ngiti na tila puno ng lihim. Walang masama, sabi ng lalaki, ngunit ang tinig niya ay may kasamang banta. Sumama ka sa akin. Walang kagalakan, walang saya. Isang salita lang, ngunit may kasamang puwersang hindi mo kayang ipaliwanag. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula na siyang madala sa madilim na kagubatan, kung saan ang mga puno ay mas nagiging masalimuot at ang daan ay nagiging mas magulo. Hindi na niya alam kung anong direksyon ang tinatahak nila, ngunit ang sigaw sa kanyang utak ay nagsasabing huwag sumunod. Ngunit ano ang magagawa ng isang tao kapag ang takot ay nagsanhi ng pagkabighani? Hanggang sa isang gabi, nangyari na ang hindi inaasahan. Ang lalaki, ang aswang na nagpasikat sa mga kwento ng kanyang bayan, ay ipinakita ang tunay na anyo nito sa harap ni Maria. Isang nilalang na hindi kayang ipaliwanag, isang nilalang na mula sa madilim na kabundukan, ang naghasik ng takot at pighati kay Maria. At sa isang hindi inaasahang pangyayari, ang dalaga na ito, isang inosenteng probinsyana, ay napilitang kumilos upang hindi lang protektahan ang kanyang sarili, kundi upang maghiganti sa isang mundo na puno ng dilim at lihim. Ano ang mangyayari kay Maria? Paano niya matutumbasan ang ginawa ng aswang na nagbabalik loob sa kanya ng matinding galit? Magkakaroon ba siya ng lakas upang labanan ang nilalang na walang awa at walang habag? O hahayaan na lamang niyang maubos siya sa mga kamay ng kalupitan ng aswang? Tinutok lang ang mata sapagkat ang kwento ni Maria ay hindi pa tapos. Ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang paglalakbay ay nagsisimula na ngayon, at sa susunod na bahagi, malalaman mo kung paano niya hinarap ang kanyang pinakamadilim na takot. Sa isang tahimik na bayan sa probinsya, may isang dalaga na ang pangalan ay Maria, isang simpleng babae na pinalaki sa mga matatandang pamumuhay at tradisyon ng kanilang lugar.
Hindi siya katulad ng iba na masaya na sa makabagong buhay sa lungsod. Sa kabila ng mga paghihirap, ang puso ni Maria ay nanatiling buo, matatag, at puno ng pag-asa. Pero hindi niya alam na ang kanyang buhay ay magbabago magpakailanman sa isang gabi ng hindi inaasahang pangyayari. Isang araw, napagdesisyonan ni Maria na maglakbay patungong lungsod. Iniiwasan man niya ang mga kwento ng mga masamang nilalang na naninirahan sa kagubatan at kabundukan ng kanilang bayan. Napilitan siyang maglakbay upang matulungan ang kanyang pamilya at matugunan ang mga pangangailangan nila. Hindi niya akalain na sa kanyang lakbay, haharapin niya ang isang nilalang na magpapaalala sa kanya ng mga kababalaghan na matagal nang naaalala lamang sa mga kwento ng matatanda. Habang papalapit na siya sa kagubatan, isang kakaibang pakiramdam ang sumapol sa kanya. Ang malamlam na buwan ay tanging ilaw sa kanyang daraanan, at ang mga puno ng kahoy ay nagmumukhang may mga matang nakatingin sa kanya. Ang mga yapak ng kanyang mga paa sa madilim na kalsada ay parang mga huni ng isang nawawalang kaluluwa, at ang bawat tunog ng hangin ay may kasamang isang misteryosong alingaungaw. Habang lumalapit siya sa isang abandonadong bahay, isang malamig na hangin ang dumaan, at isang matalim na amoy ng mga damo at bulok na kahoy ang bumangon sa kanyang ilong. Ang lahat ng kanyang pag-isip ay naputol nang maramdaman niyang may isang tao o bagay na sumusunod sa kanya. Isang puwersa na parabang sinadyang nagpaparamdam ng takot. Paglingon niya, wala siyang nakita. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay. Hindi niya batid na ang dilim na sumasaklaw sa kanya ay hindi lamang simpleng takot. May isang nilalang na matagal nang nagmamasid sa kanya, isang nilalang na sa mga kwento ay tinatawag na aswang. Mabilis ang mga pangyayari nang makatagpo siya ng isang estrangherong lalaki sa isang madilim na kanto. Maari siyang magsalita o magtanong, ngunit ang bigat ng hangin sa paligid niya ay nagsabi ng iba. Ang lalaki ay may kakaibang presensya, mga mata niyang hindi kayang basahin, isang ngiti na tila puno ng lihim. Walang masama, sabi ng lalaki, ngunit ang tinig niya ay may kasamang banta. Sumama ka sa akin. Walang kagalakan, walang saya. Isang salita lang, ngunit may kasamang puwersang hindi mo kayang ipaliwanag. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula na siyang madala sa madilim na kabubatan, kung saan ang mga puno ay mas nagiging masalimuot at ang daan ay nagiging mas magulo. Hindi na niya alam kung anong direksyon ang tinatahak nila, ngunit ang sigaw sa kanyang utak ay nagsasabing huwag sumunod. Ngunit ano ang magagawa ng isang tao kapag ang takot ay nagsanhi ng pagkabighani? Hanggang sa isang gabi, nangyari na ang hindi inaasahan. Ang lalaki, ang aswang na nagpasikat sa mga kwento ng kanyang bayan, ay ipinakita ang tunay na anyo nito sa harap ni Maria. Isang nilalang na hindi kayang ipaliwanag, isang nilalang na mula sa madilim na kabundukan, ang naghasik ng takot at pighati kay Maria. At sa isang hindi inaasahang pangyayari, ang dalaga na ito, isang inosenteng probinsyana, ay napilitang kumilos, upang hindi lang protektahan ang kanyang sarili, kundi upang maghiganti sa isang mundo na puno ng dilim at lihim. Ano ang mangyayari kay Maria? Paano niya matutumbasan ang ginawa ng aswang na nagbabalik loob sa kanya ng matinding galit? Magkakaroon ba siya ng lakas upang labanan ang nilalang na walang awa at walang habag? O hahayaan na lamang niyang maubos siya sa mga kamay ng kalupitan ng aswang? Tinutok lang ang mata sapagkat ang kwento ni Maria ay hindi pa tapos. Ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang paglalakbay ay nagsisimula na ngayon, at sa susunod na bahagi, malalaman mo kung paano niya hinarap ang kanyang pinakamadilim na takot. Habang pilit inaalala ni Maria ang mga nangyari, bumabalik sa kanyang isipan ang mga matang malamig at mapanlikha, ang mga matang hindi niya malilimutan, mata ng nilalang na nagbago sa kanyang katauhan. Hindi na siya ang parehong Maria na tahimik at masayahin. Sa bawat gabi na lumilipas, nagiging mas malalim ang kanyang katahimikan, mas matalim ang kanyang mga mata,
at mas malalim ang sugat na iniwan ng gabing iyon. Ngunit sa kabila ng takot, may gumigising sa kanyang damdamin, hindi lang galit, kundi isang matinding paghahangad ng katarungan. Hindi niya agad isinumbong ang nangyari. Sa maliit na baryo na kanyang pinagmulan, ang mga kwento ng aswang ay palaging sinasabing katang-isip. Sa tuwing may nawawala o may biglaang namamatay sa baryo, laging may bulungan sa mga eskinita, may aswang na naman. Pero hindi ito kailanman pinaniniwalaan ng mga may kapangyarihan. Para sa kanila, ang mga kwentong ito ay bahagi lang ng alamat, panakot sa bata, pangtakot sa gabi. Kaya sino ang paniniwalaan nila kung isang simpleng dalaga lang ang nagsasabi ng totoo? Sa mga sumunod na araw, nagpasya si Maria na huwag muna bumalik sa kanilang bahay. Pumunta siya sa bahay ng kanyang tiya sa kabilang bayan, kung saan siya pansamantalang tumuloy. Dito niya nakilala si Elias, isang misteryosong lalaki na madalas lumalakad sa gubat tuwing madaling araw. Tahimik, may mga pilat sa katawan, at laging may bitbit na kutsilyo. May kung anong kakaiba kay Elias. Tila ba alam niya ang mga lihim ng kagubatan, at tila ba may sariling kwento ng bangungot na ayaw ng ungkatin. Isang gabi habang umuulan, napansin ni Maria na nakaupo si Elias sa ilalim ng puno ng mangga sa likod ng bahay. Lumapit siya, bitbit ang mainit na tsaa, at sa gitna ng katahimikan, tinanong niya ito, "Alam mo ba kung totoo talaga ang mga aswang?" Saglit lang ang katahimikan ni Elias bago siya tumango. Hindi lahat ng kwento ay gawa-gawa. Yung iba, totoo. Yung iba mas totoo pa sa nararamdaman natin. Doon nagsimula ang isang kakaibang koneksyon sa pagitan nila, dalawang taong parehong may dinadala, parehong sugatan sa paraang hindi nakikita. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti nang ikinuwento ni Maria kay Elias ang nangyari. Ang lugar. Ang lalaki. Ang anyo ng nilalang. At sa bawat detalye, nakikita niya ang pagbabago ng ekspresyon ni Elias, parang kilala niya ang nilalang na iyon. May tinatawag silang tagapamana, wika ni Elias. Mga taong isinumpa para manahin ang lahi ng dilim. Hindi sila basta halimaw. Pinili sila. O minsan pinilit. Mula roon, nagsimulang magsaliksik si Maria sa mga lumang aklat ng kanyang tiya, sa mga kwento ng matatanda, at sa mga tala ng baryo. Nalaman niyang may matagal ng alitan sa pagitan ng dalawang lahi, ang mga taong may dugong dilim, at ang mga tagapagbantay ng liwanag, mga taong may kakayahang makakita sa likod ng anino. Isa sa mga tagapagbantay ay ang kanyang lola, na ayon sa kanyang tiya, ay pinatay sa hindi malinaw na dahilan ilang taon na ang nakakaraan. Hindi na lamang pala siya biktima. Isa rin siyang bahagi ng mas malaking kwento. Ang dugo sa kanyang ugat ay may kasaysayang tinakpan ng panahon, at ang paglalakbay niya patungong lungsod ay hindi aksidente, isa pala itong tawag ng kapalaran, ng nakaraang pilit tinatago sa likod ng simpleng pamumuhay. Samantala, sa kabilang dako ng kagubatan, nagtipon ang isang grupo ng mga nilalang sa isang liblib na kuweba. Isa sa kanila ang matandang babae na may puting buhok at malalim na mata. Bumalik siya, sabi ng isa. Ang tagapagmana ng liwanag. Naramdaman ko ang kanyang presensya. Sa lilim ng dilim, pinag-uusapan na nila si Maria, ang dalagang dati walang muwang, ngayon ay nagiging banta. Habang patuloy si Maria sa pagtuklas ng katotohanan, patuloy din ang paglapit ng panganib. Tuwing gabi, nararamdaman niyang may sumusunod sa kanya. Sa kanyang panaginip, naririnig niya ang tinig ng lalaking iyon, ang aswang na unang sumira sa kanya. Ngunit ngayon, hindi na siya natatakot. Hindi dahil wala ng takot, kundi dahil sa ilalim ng kanyang sakit. Nandoon ang pagnanais na wakasan ang kadiliman na matagal nang bumabalot sa kanyang bayan. Ang kanyang paglalakbay ay nagsisimula pa lang. At ang pinakadelikadong bahagi nito ay hindi kung paano siya mabubuhay, kundi kung paano niya malalaman kung sino siya talaga.
Nagpatuloy ang gabi sa ilalim ng mapanglaw na langit habang si Maria ay lalong nilamon ng misteryo sa paligid niya. Sa bawat hakbang papalapit sa katotohanan, lalo ring lumalalim ang kanyang kaba. Hindi na lang ito tungkol sa aswang na minsang pumasok sa kanyang buhay, kundi sa mas malaking bagay, isang digmaan sa pagitan ng liwanag at dilim, at siya, ang dalagang galing probinsya, ay nasa gitna ng lahat. Sa tulong ni Elias, nagsimula silang maghanap ng mga palatandaan na maaaring magturo sa pinagtataguan ng nilalang. Sa bawat gabi, pinapakinggan nila ang mga huni ng hayop, pinagmamasdan ang galaw ng buwan, at sinusundan ang mga senyas ng kalikasan. Isa sa mga natuklasan nila ay isang lumang anting-anting na iniwan ng lola ni Maria. Isa itong kwintas na may hugis araw, na sa unang tingin ay parang ordinaryo, ngunit kapag tinapat sa ilaw ng buwan, lumilitaw ang mga simbolo sa paligid nito, mga lumang baybayin na tila mga pananggalang. Ang kwintas na yan, sabi ni Elias habang pinagmamasdan ito, ay hindi lang alaala ng nakaraan. Iyan ang susi sa pagtatapos ng sumpa. Pero babala, Maria, sa oras na gamitin mo yan, tuluyan ka ng magiging bahagi ng labang hindi mo pwedeng takbuhan. Sa isang gabi ng walang bituin, habang papalapit na ang buwan sa kabuuan nito, ang tinatawag ng matatanda bilang gabi ng pagbabagong anyo, napansin ni Maria ang kakaibang kilos ng mga hayop sa paligid. Ang mga aso ay hindi tumatahol kundi nakatigil lang, nakatingin sa iisang direksyon. Ang mga pusa ay naglalakad na tila may sinusundan. At ang mga ibon, na karaniwang mahimbing tuwing gabi, ay lumilipad paakyat sa langit na para bang may pinangungunahan. Alam ni Maria, oras na para harapin ang nilalang. Ngunit bago pa man siya makaalis, may isang malakas na kalabog mula sa bubong ng bahay ng kanyang tiya. Nagmadali silang lumabas ni Elias, bitbit ang mga sandatang may basbas ng matanda, isang punyal na may inskripsyon, at isang maliit na bote ng langis ng niyog na may dasal. Sa itaas ng bubong, nakita nila ang isang anino, matangkad, payat, may mahahabang daliri at nangingintab na mga mata. Hindi iyon si Elias. Hindi rin iyon si Maria. Ang nilalang ay hindi na tao, isang aswang na nasa gitna ng pagbabago ng anyo, unti-unting bumabalik sa kanyang tunay na anyo. Hindi pa ito ang lalaking nakita ni Maria noong una, ngunit alam niya, bahagi ito ng grupo na nagmamanman sa kanya. Tumakbo sila papunta sa kabubatan, dala ang anting-anting at ang natutunan nilang ritual. Sa bawat hakbang, mas lalong nagiging mabigat ang hangin. Ang mga puno ay tila humihinga, at ang lupa ay parang gumagalaw sa ilalim ng kanilang mga paa. Sa gitna ng kagubatan, narating nila ang isang lumang altar na puno ng mga bato, abo, at mga lumang buto. Ayon kay Elias, dito raw ginagawa ang pagtatalaga ng mga bagong tagapamana ng dilim, dito isinasagawa ang ritual ng paglipat ng sumpa. At doon niya nakita ang lalaki. Ang lalaki na unang bumasag sa kanyang katahimikan. Suot ang itim na kasuotan, may bakas ng dugo sa kanyang mga kamay, at ang kanyang mukha ay kalahating tao, kalahating hayop. Nakangiti ito, hindi sa ligaya, kundi sa pananakot. Bumalik ka, wika nito, habang naglalakad palapit kay Maria. Tulad ng inaasahan. Tahimik si Maria, ngunit ang kamay niya ay mahigpit ang hawak sa anting-anting. Sa loob ng kanyang dibdib, nagsisigawan ang kanyang takot at galit. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang umiyak. Pero mas malakas ang boses sa loob niya na nagsasabing, huwag ka nang umatras. Ang hangin ay lumamig at ang paligid ay biglang naging madilim. Ang mga anino sa paligid ay gumalaw na parang may sariling buhay. Lumabas pa ang iba, mga nilalang na kagaya ng lalaki, bawat isa ay may iba't ibang anyo ng halimaw. Napapalibutan na sila ni Elias. Ngunit kahit sa ganitong sitwasyon, hindi umalis ang kanyang kasama sa tabi niya. Hindi ikaw ang pipiliin para sa dilim, sigaw ng lalaki. Ikaw ay para sa amin, para sa kadiliman. Ngunit kung pipiliin mong lumaban, handa ka na bang mamatay?
Sa sandaling iyon, tumibok ng malakas ang puso ni Maria. Hinawakan niya ang anting-anting, at sa pagkakatapat nito sa buwan, muling lumitaw ang mga simbolo. Nagnining ito ng kakaibang liwanag, liwanag na hindi karaniwang makikita sa kabubatan. Napaatras ang mga nilalang, ngunit hindi sila tuluyang nawala. Ito na ang simula ng tunay na labanan. Ang gabi ay hindi pa tapos. At ang susunod na hakbang ay magpapasya kung sino ang mananatili sa liwanag at sino ang lulubog sa kadiliman. Nang sumiklab ang liwanag mula sa anting-anting ni Maria, sandaling umatras ang mga nilalang. Parang nasunog ng liwanag ang kanilang balat, at ang kanilang mga hiyaw ay naghalo sa malamig na hangin ng kabubatan. Ngunit hindi ito sapat upang mapigilan sila. Sa halip na umatras, mas lalo silang nagalit. Ang kanilang anyo ay unti-unting naging mas mabangis, mga kuko na tila kutsilyo, mga mata na kumikislap sa pula, at mga katawan na halos wala ng pagkatao. Ang aswang na lalaki, ang pinuno nila, ay ngumisi habang nakatingin kay Maria. Akala mo ba madali kaming mawawala? Hindi ito simpleng kwento, Maria. Ikaw ang uling piraso ng sumpa. At hindi mo pwedeng takasan ang dugo mo. Napakapit si Elias sa braso ni Maria. Kailangan nating umalis. Hindi pa ito ang oras. Ngunit sa loob ni Maria, may bumangong diwa na hindi niya maintindihan. Habang patuloy siyang nakatingin sa mga nilalang, biglang uminit ang kwinta sa kanyang leg. Sa isang iglap, nag-flash sa kanyang isipan ang mga imahe, isang babae, tila ang kanyang lola, nakasuot ng parehong kwintas, nakikipaglaban sa parehong mga nilalang, sa parehong lugar. At pagkatapos, isang sigaw. Isang pagtataksil. Mahal mo ba siya? Biglang tanong ng aswang na lalaki, habang nakatingin kay Elias. Sabi na nga ba eh. Laging sa huli, may damdaming sumisira sa lahat ng plano. Hindi agad naintindihan ni Maria kung bakit iyon ang sinabi ng lalaki, ngunit bigla siyang napalingon kay Elias. Sa kanyang mata, may saglit na pag-aalinlangan, may sakit. Maria, wika niya, may kailangan kang malaman. Hindi pa man niya natapos ang sasabihin, biglang lumitaw mula sa lilim ang isang babae, matangkad, balingkinitan, may mahabang buhok at mga matang malamlam. Anak, sabi nito habang lumalapit kay Maria. Natigilan si Maria. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Hindi niya kilala ang babae, ngunit sa puso niya, parang matagal na niya itong hinahanap. Ako si Luisa. Ina mo. Ang mundo ni Maria ay biglang umikot. Paano, bakit ngayon mo lang sinabi? Hindi sumagot si Elias. Hindi rin agad nagsalita ang babae. Sa halip, hinawakan nito ang kamay ni Maria at pinatong sa kanyang dibdib. Hindi ako iniwan ng dilim. Pinili ko ito. Isa akong tagapangalaga noon, gaya mo. Pero nang kunin ka nila sa akin, wala na akong lakas para lumaban. Kaya sumama ako sa kanila at naging isa sa kanila. Ngunit hindi ko kailanman kinalimutan na may anak ako na minsang isinumparing maglalakad sa pagitan ng liwanag at dilim. Nabigla si Maria. Isa ka rin? Tumango ang kanyang ina. At si Elias, dagdag niya, ay isinugo para bantayan ka. Hindi lang dahil sa sumpa, kundi dahil mahal ka niya. Pero may kapalit ang pagmamahal sa mundo nating ito. Napaatras si Maria. Hindi niya alam kung sino ang pagkakatiwalaan. Ang taong kasama niya sa buong lakbayin may lihim. Ang inang akala niyang patay na, nasa kabilang panig. At siya, isang dalagang galing probinsya, ngayon ay nasa sentro ng isang digmaang mas matanda pa sa sarili niyang alaala. Habang ang tensyon ay tumataas, naramdaman nilang muling dumilim ang paligid. Ang liwanag mula sa anting-anting ay unti-unting nawawala. Natutuklasan mo na, sabi ng aswang na lalaki, ang katotohanan. Pero hindi pa buo. Kasi ang tanong ngayon, anong pipiliin mo?
Napatingin si Maria sa kanyang kamay, dugo ng tagapangalaga, dugo ng ina, dugo ng lahi ng aswang. At sa gitna ng gulo, naramdaman niya ang pag-ikot ng mundo sa kanyang paligid. Lahat ng kwento ng kababalaghan, lahat ng kwentong inakala niyang kathang-isip lang, ay nagtatagpo sa isang gabi na puno ng tanong at lihim. May isang ritual na isasagawa. Isang desisyon na kailangang gawin. Isang kapalaran na hindi na niya pwedeng takasan. At habang papalapit ang mga nilalang, habang ang ina niya ay nakaluhod sa harapan niya, at si Elias ay hawak ang kanyang balikat, huminto ang oras. Si Maria ngayon ay hindi na lang biktima. Isa na siyang bahagi ng mas malaking puwersa, puwersang magtatakda kung sino ang mananatili sa ilalim ng buwan, at kung sino ang mahuhulog sa dilim. Ngunit ang pinakamatinding tanong ay hindi pa nasasagot. Ano ang tunay na papel ni Maria? At hanggang saan siya handang lumaban kung ang kalaban ay sarili niyang dugo? Tumigil ang oras sa pagitan ng liwanag at dilim. Si Maria, basang-basa ng pawis, ay nakatayo sa gitna ng kagubatan na tila nahati sa dalawa, ang isang bahagi binabalot ng malamig na liwanag ng buwan, at ang isa'y sinasakop ng anino ng mga nilalang na matagal nang nagkukubli sa dilim. Hawak pa rin niya ang anting-anting, ngunit ang dating liwanag nito ay halos wala na. Sa kanyang harapan, nakaluhod ang kanyang ina na ngayon ay umamin na sa kanyang pagiging bahagi ng mga nilalang na minsang sinumpa ni Maria. Sa kanyang likod, si Elias, tahimik, pero ramdam niya ang bigat ng lihim na binubuhat nito. Maria, bulong ni Luisa, wala ng oras. Ang pagpili mo ang magtatapos o magsisimula ng panibagong sumpa. Nagsimulang lumapit ang mga nilalang, at ang pinuno nila ay mas lalo pang naging mabangis ang anyo. Ang kanyang mukha ay halos wala ng bakas ng pagkatao. Gamitin mo ang dugo mo, sigaw nito, at maging atin ka na. Napakapit si Maria sa dibdib niya habang ramdam ang matinding tibok ng puso. Sa isang iglap, lahat ng alaala niya, ang pang-aabuso, ang takot, ang pag-iisa, ang paglalakbay niya mula sa probinsya, ay nagsimulang maglaro sa kanyang isipan. Ngunit may isang boses na mas malakas sa lahat, ang paninindigan niya na hindi siya magiging alipin ng kadiliman. Sa halip, tumayo siya ng tuwid at tiningnan ang kanyang ina. Kung ang dugo ko'y galing sa inyo, at kung ang liwanag ay nasa loob ko, ako ang magiging tulay para tapusin ito. Biglang umilaw ang kwintas, mas maliwanag kaysa kailanman. Hindi dahil sa buwan, kundi mula mismo sa puso ni Maria. Ang mga simbolo sa anting-anting ay nagbago, parang may bagong anyo, bagong kahulugan. Sumigaw si Elias, ngayon, Maria. Iakyat mo sa liwanag ang sumpa. Itinaas ni Maria ang kwintas at sinambit ang salitang kusang pumasok sa kanyang isipan, mga salitang hindi niya natutunan kundi parang namana mula sa kanyang ninuno. Sa bawat salitang kanyang binigkas, umaalingaw ito sa paligid. Ang lupa ay lumindol, ang mga puno'y tumagilid sa hangin, at ang mga nilalang ay nagsimulang sumigaw ng sakit. Ang liwanag mula sa anting-anting ay kumalat sa buong kagubatan, sinagpang ang bawat anino, at ang mga aswang ay tila natunaw sa liwanag. Ngunit nang akala ni Maria ay tapos na ang lahat, isang hiyaw ang pumunit sa katahimikan. Si Elias, sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay biglang bumagsak sa lupa. Agad siyang nilapitan ni Maria. Elias, sigaw niya, nanginginig ang boses. Anong nangyayari? Nakatitig lang si Elias sa kanya, pilit mumiti. May kapalit ang bawat kalayaan, bulong niya. Ako ang naging tulay mo para makarating ka sa liwanag. At sa bawat tulay, may kailangang masakripisyo. Doon niya naintindihan. Si Elias, hindi lang tagapagtanggol. Siya pala ang huling tagapagmana ng lumang sumpa, at sa oras na maputol ito, siya ang kailangang magdala ng huling sakit nito. Habang lumalabo ang paningin ni Elias, pinisil niya ang kamay ni Maria. Ipagpatuloy mo ang liwanag. Sa'yo na ang kwento. Habang umiiyak si Maria,
napansin niyang si Luisa, ang kanyang ina, ay nakatayo sa dulo ng clearing, nakatingin sa kanila. Ang liwanag ay pinili mo, anak. Kaya ako rin pipiliin kong bumalik sa dilim. Ngunit tandaan mo, hindi lahat ng nasa anino ay masama. Minsan, doon tayo natututo kung paano kumapit sa liwanag. At sa isang iglap, si Luisa ay naglaho sa mga anino, dala ang kanyang pangakong hindi na muling lalaban sa sariling dugo. Naiwan si Maria sa gitna ng kagubatan, mag-isa, pero hindi na mahina. Ang kwintas ay tahimik na ngayon, ngunit may bigat itong dala, alaala ng sakripisyo, ng pagpili at ng bagong simula. Habang lumalakad siya pabalik sa bayan, iniisip niya ang lahat ng nangyari. Ang dating tahimik na dalagang galing probinsya, ngayon ay naging simbolo ng liwanag sa isang mundong binabalot ng kadiliman. Ngunit bago pa tuluyang makabalik si Maria sa sentro ng bayan, isang matandang babae ang sumalubong sa kanya sa daan. "Ikaw ba si Maria?" tanong nito. "Opo," sagot niya, tila litong-lito pa. May inabot ang matanda, isang liham, at sa sobre nito, nakasulat ang mga salitang, "Ang tunay na pinagmulan mo ay hindi pa tapos alamin." Napakunot no si Maria. Binuksan niya ang sobre at nabasa ang unang linya ng sulat, "Hindi lang isang nilalang ang nilabanan mo. Isa ka rin sa kanila." At sa muling pagdilim ng langit, alam niyang hindi pa tapos ang kanyang kwento. Napahinto si Maria sa gitna ng daan habang hawak pa rin ang liham. Tahimik ang paligid, malayo na ang mga sigaw at alingawngaw ng dilim. Ang hangin ay malamig ngunit hindi na kasing bigat tulad ng dati. Sa kanyang mga kamay ay hindi lamang isang sulat kundi isang paalala na ang kanyang kwento ay may mas malalim pang ugat. Binasa niya muli ang unang linya, "Hindi lang isang nilalang ang nilabanan mo. Isa ka rin sa kanila." Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito tunog banta. Tunog paanyaya. Paanyaya para lubos na kilalanin ang sarili, para muling buuin ang pagkataong sinira ng takot, ng pang-aabuso, at ng mga lihim na matagal nang tinatago. Dumiretso siya sa bahay ni Lola Rosa, ang matandang albularyo na minsang nagsabi sa kanya ng mga paalala sa kanyang pagkabata. Laking gulat ni Maria nang buksan nito ang pinto at mumiti ng buo. "Alam kong darating ka," wika ni Lola Rosa. "Sa wakas, nahanap mo ang sinimulan ng iyong ina. At ngayon, ikaw ang magtatapos nito." Sa loob ng bahay, ipinakita ni Lola Rosa ang isang lumang aklat na nakatago sa ilalim ng altar, ang libro ng lahi. Dito nakasulat ang kasaysayan ng mga tagapangalaga at mga nilalang ng dilim. Dito niya nalaman ang katotohanan, may 3 uri ng nilalang, ang mga tagapangalaga ng liwanag, ang mga sinumpang nilamon ng dilim, at ang mga tagapasan ng hangganan, silang may dugo ng parehong mundo. Si Maria ay isa sa mga huli. Hindi siya nilalang ng dilim. Hindi rin siya ganap na alagad ng liwanag. Siya ang tulay, ang lakbay na kailangan para maghilom ang sugat ng 2 daigdig. "Hindi mo kailangang mamili kung alin ka sa dalawa," sabi ni Lola Rosa habang pinapahid ang halamang gamot sa sugat ni Maria. "Ang lakas mo ay sa pagtanggap ng buong sarili mo, kahit pa ito'y may bahid ng dilim." Sa gabing iyon, piniling magpahinga ni Maria. Sa unang pagkakataon, mahimbing ang kanyang tulog. Wala na ang bangungot. Wala na ang bulong ng kadiliman. Ang nanatili lang ay katahimikan at isang bagong tanong, "Anong gagawin mo sa lakas na to, Maria?" Kinabukasan, bumalik siya sa bayan. Tahimik ang lahat, parang walang nangyari. Pero sa mga mata ng mga tao, may bagong tingin sa kanya, tila may respeto, pero may halong takot. Ngunit hindi ito mahalaga kay Maria. Ang mahalaga ay ang desisyong pinili niyang maging liwanag, kahit pa dumaan siya sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Pinuntahan niya ang puntod ni Elias. Doon niya binigkas ang panalangin ng pasasalamat. "Hindi ko makakalimutan ang sakripisyo mo. Bahagi ka ng bawat hakbang na gagawin ko mula ngayon.
Bago siya umalis, isinabit niya ang kwinta sa punong malapit sa puntod. Panahon na para ang liwanag ay hindi lang nasa isang bagay, kundi nasa bawat kilos ko. Sa kanyang pagbabalik sa probinsya, dala niya ang aklat, ang mga alaala, at ang bagong layunin, tulungan ang iba pang katulad niya na minsang nawala sa dilim. Sinimulan niya ang maliit na silungan para sa mga kabataang nawalan ng direksyon. Tinawag niya itong lakbay bilang paggunita sa sarili niyang paglalakbay. Dumating ang isang gabi na may batang babae na umiyak sa kanyang harapan. "Ate, may masamang nilalang na sumusunod sa akin," sabi nito. Umupo si Maria sa tabi ng bata at marahang hinawakan ang kamay nito. Sapagkat sa lakbay ng bawat isa, may isang tanong lang naman talaga, saan ka tatayo, sa liwanag o sa dilim? At doon nagtapos ang kwento ni Maria. Pero para sa mga katulad niya, ang paglalakbay ay nagsisimula pa lang.